Okay, magandang umaga mga kapatid at magandang umaga din po sa mga kapatiran po natin na nasa kanila pong mga tahanan at binabati ko po kayo ng Happy Lord's Day at tayo po ay mananambahan na po sa ating Panginoon at inaanyayaan ko po kayong magsitayong lahat at tayo muna po ay mag-aawitan. Ating pong unahing awitin ay Papurihan ang Diyos. Yan po ang unang aawitin po natin. Papurihan ang Diyos. Okay, awitin po natin. Handa, awit. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa atin ay nagpahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, patawad ng Diyos tunay nakakamtin. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Last stanza. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa kung si Kristo ay ating nang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay, tinubos niya tayo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa muli niyo pong pagbigay sa amin ng napakagandang panahon sa araw pong ito. At salamat po sa panibago pong buhay at pribilehiyo na kami po ay pinahintulutan niyo po na dumako sa gusali pong ito para purihin kayo at sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang at mga pagkakasala. Bigyan niyo po nawa kami, Panginoon, ng dalisay na puso sa pagsamba po sa inyo. At muli niyo po nawa kaming busugin at pagpalain ng iyong mga katotohanan mula sa iyong banal na salita sa pamamagitan po ng pangangaral po ng iyong salita. At nawa, Panginoon, puspusin niyo po ng banal na spirito ang aming pong pastor sa kanyang pangangaral. Ganon din po kami bilang mga makikinig po ng pangangaral po ng iyong salita sa araw pong ito. At muli niyo po nawang gabayan at ingatan at protektahan ang mga kapatiran po namin at ang bawat isa sa amin at yung mga pupunta po dito sa church mamaya. Kayo po nawa, Panginoon, ang mag-ingat po sa bawat isa sa amin. Nawa po, Panginoon, mabigyan po namin kayo ng kasiyahan at kaluguran sa amin pong mga buhay sa araw pong ito, Panginoon. At ang mga katotohanan po, Panginoon, na amin pong mapapakinggan, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito ay aming mapagbulay-bulayan at maisagawa sa amin pong mga personal na buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli po tayong aawit. Our next song is Ngalang Jesus. Ngalang Jesus. Ngalang Jesus. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Ngalang Jesus, o kay tamis, nais kong laging marinig. Ligaya ko ang masambit, ngalang kaibig-ibig, ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Kung ngalan niya'y naririnig, payapa ang aking dibdib. Napapawi yaring hapis, pangamba at ligalig. Ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Ngalan niya ay may hatid na himig na makalangit. Kaaliwang walang patid, sa pusong tumatangis. Ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Di kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Ngalan niya'y di mapantayan, sa kaganda at kariktan. Ngalan ni Kristo kong mahal, aking papupurihan. Ngalang ubod ng tamis, ngalang ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at tawagin ko po ang ating pastor para po sa ilang mga announcements po. Muli magandang umaga sa inyong lahat. No? Salamat sa Panginoon, maliwalas na maaga. At ito naman ang panalangin natin na naway buong linggo. Umulan kanina, pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng maaliwalas na umaga. At salamat sa umagang pagsamba ngayon. No? Narito kayo ngayong umaga. Well, we have some announcement. Ang announcement po natin, si Sister Mildred, sa aking pagkakaalam sa ospital, pero mamayang hapon ko pa siguro may report sa inyo kung ano ba talaga yung sakit niya. Kasi may nagsasabi COVID, may nagsasabi heart attack, pero heart problem. Pero mamaya I will confirm kung sa pakikipag-usap ni Brother Intoy kay Joseph yesterday kung ano ba talaga yung kalagayan ni Sister Mildred. At salamat nga pala, no, sa aking pagkakaalam ay nagpahatid ng tulong ang sisters. Dahil almost 2 weeks nga wala si Mildred dito. At patuloy naman nakikipag-communicate sa wife ko na may iniinda nga siyang karamdaman. So ganun pa man, nagpapasalamat ako sa sisters, yung grupo ng mga kagababaihan dito sa church na nagambagan para makapagbigay ng tulong kay Sister Mildred kahapon sa ospital. So that's a blessing. So ang announcement po natin, tuloy po ang ating face-to-face service mamayang 10:30 meron tayo. Mamayang 3:00 ng hapon meron tayo. At ganun din po hanggang sa mawala itong MECQ na ito dahil
Next week, ang alam ko magiging by barangay, no? By barangay. So far naman itong lugar ng Marikina, halos 100% na rito na nasaksakan, at itong barangay natin na San Roque na kung saan naroon tayo, business area rin ito. Kaya panalangin natin, wag itong makasama doon sa tinatawag nating lockdown, dahil alam ko napakababa ng cases nila rito sa lugar nito. Ganun pa man, patuloy po tayong mag-ingat pa rin. No? Lagi naman natin pinapaalala yan sa mga kapatid at sa bawat isa na narito sa church. Ino-observe natin yung health protocol natin at sinisikap natin na masunod yung sinasabi sa atin ng gobyerno na may kinalaman sa pagiging malinis at sa pagbabakuna at yung mga kailangan na gawin. Hindi nga lang yung wag mag-service. Kasi napakahalaga po na magkaroon tayo ng face-to-face service, dahil kung yung mga tao na nagkakahawaan dahil wala silang distancing, tayo meron naman. Sinusunod natin kung ano yung dapat. So sa atin, mahalaga yung pagsamba ng harapan. Okay. So yun lamang po ang announcement natin, and pakipanalangin that we will have a good series of lesson, Lord willing, Wednesday night, kasi tapos na tayo sa Talinhaga, at ganoon din ang Sunday evening. Nag-struggle ako kung ano yung magandang pwedeng i-series natin na mahalagang paksa, no? Isa nga sa naglalaro sa isipan ko, future events. Kapag sinabing future events, ang dami nun, no? Yung mga mangyayari na events sa future, para bang pag may programa tayo sa church natin, kung ano yung mangyayaring event kapag August, ano yung mangyayaring event kapag September o kaya October, okay? Sa hinaharap, may ganun din. Actually, mga 30 topic yon. Doon sa 30 topic na yon, isang topic pa lang, minsan kukonsumo ka na ng isang buwan para ma-discuss mo ng tama, maging yung mga tinatawag nating opposite view ng mga bagay na yun para maintindihan natin. Kasi yung paniniwala natin ng dispensationalism, maaring hindi lang tayo ang naniniwala dito at iba pa ay iba pang pananaw pagdating sa dispensationalism. May progressive, may traditional, may classical. So, saan ba tayo nakalugar doon? Magandang mai-discuss yun, dahil alam niyo, kapag tinalakay niyo yung future events, yung mga haka-haka ng mga alarmist, ang tawag ko alarmist Huwag kang magpabakuna, may 666 na, nandiyan yung Antichrist, lumabas na. Tapos ano yung code? Yung PR code ba yun? Ang tawag doon? QR code. Gagamitin ng Antichrist yan. Kaya inumpisahan na tayo. Maaaring sabihin natin, may preparation na ganyan, pero wala pa ho yung Antichrist. Kapag lumabas yan, wala na tayo rito. Kasi yun ang maliwanag at klaro na sinabi ng Biblia. Somehow, it give us comfort kapag alam mo yung mga bagay na mangyayari sa inaharap. At sabi ko sa inyo, itong nangyayaring ito, katiting lang yan. Wala pa yata sa katiting yan na sinasabi nung mangyayari sa tribulation. Nako, wala pa sa katiting ito. Kaya it gives you more confident that what will transpire in the future, somehow pag may knowledge ka ng ganun, talagang alam mo ang Diyos mo buhay at kumikilos siya sa mundong ito. At yung mga tao, kinakailangan mapaghandaan nila at maalarma rin sila, no? Maalarma sila na dapat sila maghanda bago mangyari yung kahindik-hindik na pangyayari sa inaharap. Ganun pa man, hindi pa mangyayari yan hanggat hindi pa dumarating sa pagdagit ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so pakipanalangin yung bagay na yan dahil isa yan sa mga struggle ko na gusto kong i-discuss at magandang i-discuss sa ating kapanahunan, no? Dati nag-discuss ako sa dispensation and somehow partial lang ng discussion patungkol sa future events. Pero ito, parang gusto kong maging extensive ang dating, may kahabaan. So, pray for that. Ganun din every Wednesday night. Mamayang hapon nga pala, ang mensahe ko ay kukunin sa 2 Peter chapter 3. No? Papaanong mapapanatiling matatag ang ating spiritual na kalagayan. Yun ang title, no? Papaanong mapapanatiling matatag ang ating spiritual na kalagayan. So please be here 3 in the afternoon sa ating late service sa hapon. Okay, yan lamang po ang announcement natin. Umawit tayo ng awit pagbati, no? Magbatian tayo
sa pamagitan ng kawayan sa umagang ito. Okay. Okay, tayo tayong lahat. Magandang umaga po muli sa inyo. Awitin po natin yung Jesus is the way, the truth, and the life. Okay, awitin po natin. Ready, sing! Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the vine. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Amen. Remain standing po at tawagin ko si Brother Paul para po pangunahan tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Dadako po tayo sa pagbabasa po ng salita po ng ating Panginoon. Dito po tayo sa mga taga-Roma, Kabanata 13, at basahin po natin yung unang talata hanggang 7 talata po. Babasahin po natin ito ng salitan, at ganito po ang sabi sa unang talata. Ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Verse 2. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya. Kaya't nararapat na magpasakop, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil sa budi. Verse 7 pa, sabay-sabay po nating basahin. Ibigay ninyo sa lahat sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Salamat po sa pagbabasa po ng salita po natin, Panginoon. Sige po, manalangin tayo mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw na buhay na Diyos at soberano. Nagpapasalamat kami sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin, ikaw na nagtaguyod ng gobyerno, na kung saan lahat kami ay dapat magpasakop dito. Pero alam namin, Panginoon, ang pinakamataas na gobyerno ay ikaw. Nananalangin kami, Panginoon, na ikaw patuloy na mag-ingat sa amin, magprotekta. In the same time, nananalangin kami, Panginoon, na ikaw patuloy na magpakain sa amin sa pagkaing espiritual sa ikalalago ng aming pananampalataya. Pinapanalangin ko ang katatagan ng pananampalataya ng bawat isa sa mga pagsubok na dumaraan sa mga pamilya, sa bayan namin, sa aming barangay, maging sa aming church. I pray for Sister Mildred and family, O Lord. Bigyan mo ng wisdom si Joseph at si Mildred sa mga panahong ito na kinakailangan nila, Panginoon, ng mga tamang desisyon. I pray also yung mga anak nila
na naiiwan sa kanilang tahanan. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat, Ama. At kung ano man po magagawa na tulong ng aming iglesia, Panginoon, tulungan mo ang mga kapatid at ikilos mo ang mga kapatid pagdating sa bagay niyan. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran sa kanilang pananampalataya at kalaguan, Panginoon, at ikaw ang aming pagsusulitan balang araw ng aming buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na gawin namin kung ano ang nararapat at nakapagbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Salamat sa oras na ito, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga minamahal. Minsan bigla na lang tumutunog itong nabibigla ako eh. Lang ha. Ako po'y yan. Okay. Okay. So umaga pong ito, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin sa Book of Romans. As I've mentioned to you, yung pamumuhay Kristiyano, no? Yung series Aklat ng Roman. At kung inyong matatandaan, natalakay natin yung unang bahagi nito, yung Romans chapter 12 na ang pamagat ay haing buhay. And then, yung pangalawang paksa na tinalakay natin, yung tamang paggamit ng kaloob ng Diyos. At sa umagang ito, tatalakayin natin yung mga pag-uugaling Kristiyano, no? Kasi bahagi ito ng pamumuhay Kristiyano eh, no? Kung tayo Kristiyano at alam natin anak tayo ng Diyos, abay kinakailangan makita natin at masalamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, ano ba dapat ang mga bagay na dapat nating ugaliin bilang mga mananampalataya. Alam niyo, mas mahirap ipangaral itong mga ganito kasi ang nangangaral sa inyo na katulad ko ay hindi perpekto. Na minsan may mga bagay na talagang mapapalano ka kung itong mga bagay na ito ay isasagawa mo rin sa iyong buhay. Pero alam natin that we have the Holy Spirit of God who help us to grow in our faith and in our struggle. Talagang sinisikap nating magawa yung nais ng Diyos sa buhay natin at mangyari yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin. So narito yung pagsunod natin, yung kusang palo nating pagsunod sa sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Roma Kapitulo 12, 9 hanggang hanggang 21 yung ating pag-aaralan. And the next week, papasok tayo dun sa may kinalaman sa gobyerno. Magandang matalakay din natin ang bagay niya, no? Ang pag-ibig ay dapat walang pakunwari. Kapuotan ninyo ang masama, manangan kayo sa mabuti. Maging magiliwin kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa ng higit pa sa inyong sarili. Huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig. Maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa. Sa inyong paghihirap maging matiisin. Sa inyong pananalangin magpatuloy kayong matatag. Magbigay sa pangangailangan ng mga banal, ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita. Romans 12:14-15. Pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo, pagpalain ninyo sila at huwag sumpain. Makigala kayo sa kanila na nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Huwag kayong mag-isip ng may kapalaluhan sa inyong mga sarili sa halip. Makisalamuha kayo sa mga taong mapagkumbaba. Huwag ninyong ipalagay ang inyong mga sarili na matatalino. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama sa sinuman. Magkaloob nga kayo ng mga mabubuting mga bagay sa harap ng tao. Romans 12. Kung maaari, yamang ito ay nasa sa inyo, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, sa halip bigyan ninyo ng puwang ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, ang paghihiganti ay sa akin, pagbabayarin ko sila. Sa kanilang ginawa, ito ang sabi ng Panginoon. Kaya nga kapag nagutom ang iyong kaaway, pakainin mo siya. Kapag nauaw siya, painumin mo siya. Sapagkat kapag ginawa mo ito, bubuntungan mo ng nagbabagang uling ang kanyang ulo. Huwag magpatalo sa masama. Sa halip, talunin mo ng mabuti ang masama. Mel, pakiabot nga yung Mel, yung Biblia.
Okay. Romans 12. Okay? Balik tayo rin sa ating paksa. Actually, natin ito sa hapat, no? Nais ko munang makita ninyo. Ang una yung ang pag-uugali natin sa ating sarili. Ano dapat pag-uugali ang taglayan natin bilang isang mga Kristiyano? Ang pag-ibig ay dapat walang pakunwari, kapotan ninyong masama, manangan kayo sa mabuti. Tatlong bagay na nakita ko sa talatang ito. Unang-una, yung pagkakaroon ng pag-ibig na walang pagpapakunwari, pagkasuklam na lubos sa masama, at panghawakan ng mabuti. Siguro yung pag-ibig na pakunwari, magandang illustration nito, yung hindi totoong pagmamahal sa kapwa. No? May pangyayari nito na makikita tayo sa lumang tipan at sa bagong tipan. Ito yung pangyayari na pinatay ni Joab si Amasa. Sinabi ni Joab kay Amasa, "Kamusta ka kapatid? Kapatid ko." At hinawakan ni Joab ang balbas ni Amasa ng kanyang kanang kamay upang hagkan siya. Alam niyo naman yung common courtesy at pagbati nila during that time, cheek to cheek, no? Ngunit hindi napansin ni Amasa ang tabak na nasa kamay ni Joab. Itinarak ito ni Joab sa katawan ni Amasa at lumuwa ang bituka nito sa lupa. At ito ay namatay. Ito ay hindi na niya inulit pa. At hinabol ni na Joab at Abisai na kanyang kapatid si Seba na anak ni Bikri. Actually, si Amasa, tao ito ni Haring David rin. Ganun pa man, si Joab general, hindi ko alam kung anong issue nila rito. Maari professional jealousy. At makikita natin ay pinatay ni Joab rito si Amasa. Si Amasa, not knowing kung ano yung gagawin sa kanya. At isa tong halimbawa ng pagtataksil o kaya katrayduran or ganun din yung pakunwaring pag-ibig na akala mo kaibigan mo ngunit itinuring kang kaaway. And then sa Mateo 26:48 hanggang 50, dito naman makikita natin sa bagong tipan yung halimbawa ng pakunwaring pag-ibig din na iginawa naman ni Judas sa kanyang Panginoon. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, "Ang hahalikan ko ay iyon na nga, dakpin ninyo siya." Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, "Magandang gabi, Rabbi," or tinawag niyang Master o Guro, at kanyang hinagkan siya. At ang nangyari nga sa mga sumunod na eksena sa verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan," pansinin niyo ang approach ni Kristo sa kanyang alagad, no? Itinuturing niyang kaibigan na kung saan handa siyang mamatay sa taong ito. "Kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo." Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. So ito yung makikita natin na kung saan yung pakunwaring pag-ibig na idinaan ni Judas sa isang magandang pagbati at sa pamagitan din ng halik, no? Kasi pangkaraniwan sa kanila 'yon, no? Yung halik ay ito'y common courtesy na ginagawa nila kapag nagkikita-kita sila. And then makikita natin dito yung word na abhor sa English, abhor that which is evil. Yung word na abhor dito, sa ibang salin ng Tagalog, ang ibig sabihin nito is to kapuotan sa ibang salin ng Tagalog. Pero sa English, ang pagkakagamit nito sa Griego ay yung nangangahulugang detest utterly. At ang napili kong magandang word na ginamit dito na kahalintulad rin ng kapuotan ay yung pagkasuklam na lubos sa masama. So bilang mga mananampalataya, kung kayo'y nakakakita sa kanal, no, sa malalaking kanal na hayop na nabubulok, no, talagang you abhor that. Talagang nasusuklam ka at nandidiri ka. Ayaw mo man lang malapit at makaamoy ka nung talagang nabubulok na katawan ng hayop na yon na inuuod pa. At of course, ni malapit doon ay ayaw na ayaw mo. Andun yung pagkasuklam mo, andun yung utterly detest, no? Doon sa bagay na yon. Well, ganun din ang nais ni Apostol Pablo kung paano natin ituturing ang masama. Okay? Masuklam tayo ng lubos sa masama o masuklam na lubos sa masama. At of course, opposite of that, abay ang panghawakan natin ay mabuti.
Yun ang makikita nating sinabi rito, no? Sa awit 119-104. Sa pamamagitan ng iyong mga tuntunin ay nagkaroon ako ng kaunawaan, kaya kinapopuotan ko ang bawat huwad na daan. Psalm 119-163. Aking kinapopuotan at kinasusuklaman ang kasinungalingan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. So makikita mo rito, no? Sa lahat ng tao na may puwang ang salita ng Diyos sa kanilang puso, at ito'y binibigyan nila ng malaking pagpapahalaga at pag-ibig, talagang ang isang tao masusuklam sa kasamaan sa kanyang buhay. Hindi pwedeng parehong nananahan sa iyo yan. Yung pag-ibig mo sa Diyos at saka yung tinatawag nating pagmamahal mo sa kanyang salita na handa kang sumunod, in the same time, hawak-hawak mo yung kasalanan sa buhay mo. Hindi po pwede yun, no? Na mangyari. Isa lang. Kumbaga, mutual exclusive lang. Kapag nangyari sa buhay mo yun, mukhang hindi ka totoong Kristiyano. Okay? Umiiral pa rin yung tinatawag na hypocrisy sa buhay mo. Well, dito nga, makikita natin, marin na sinabi ni Apostol Pablo na kapuotan nyo or masuklam kayo sa masama. And then, yung pangatlo na nabanggit dito, na nais kong makita ninyo dun sa ating naging outline, panghawakan ng mabuti. No? Yung ibang lumang salin ng Biblia, ang pagkakagamit dito, umanib sa mabuti. Yung isang kulto nga, ginamit itong term na ito na umanib sa mabuti, na umalis dun sa mga pangkating pananampalataya nyo at mag-join sa kanila. Kasi ginamit yung word na umanib Pero hindi po yun ang kahulugan nun. Yung salitang umanib sa mabuti, panghawakan mo. Okay? Yung kabutihan. Mabuting pag-uugali ang pinag-uusapan dito. Hindi yung paglipat mo pag-alis mo sa isang reliyon, tapos lilipat ka ng ibang reliyon. Hindi po ganon. Ang pinag-uusapan dito, yung pag-uugaling Kristiyano. Kung mamumuhi ka sa masama, of course, ang opposite ng bagay na yan, panghawakan mo ang mabuti. Sinabi rito sa 1 Thessalonians 15, tiyakin ninyo na walang sino mang gumanti ng masama sa masama. Subalit pag sumikapan ninyo lagi na gumawa ng mabuti sa isa't isa at gayon din sa lahat. Dito mga kapatid, makikita natin bilang isang Kristiyano, no, na hinahamon tayo sa ating pananampalataya sa pagsusumikap natin na gumawa lagi ng kabutihan. Dahil alam naman natin, andito pa tayo sa mundong makasalanan, andito ang tukso, na andito ang diablo na siya nating kaaway, na andito rin yung tinatawag nating laman, na kung saan naando ng ating espiritu at kaluluwa, nababalot sa isang katawan na masasabi nating hindi pa tubos. Dahil hindi pa tayo nagkakaroon ng panibagong katawan Kaya dito naandun yung paglalaban, andun yung magsusumikap kang gumawa ng mabuti bilang isang mananampalataya. And then pangalawang bagay na nais kong makita ninyo sa second point natin, ang pag-uugali natin sa ating mga kapatid at kapamilya, no? Yung kapananampalataya ang pinag-uusapan dito. Kasi yun ang makikita natin sa context Nakita natin yung una, yung pag-uugali natin sa ating sarili. Pangalawa, ano ba ang dapat natin pag-uugali sa ating mga kapatid sa pananampalataya o kapamilya na kapareho natin ng pananampalataya, or sabihin natin isang magandang application dito doon sa pamilya mo, sa iyong tahanan. Romans 9-10, maging magiliwin kayo sa isa't isa tulad ng pag-ibig ninyo sa magkakapatid. Igalang ninyo ang isa't isa ng higit pa sa inyong sarili. Huwag maging tamad, sa halip maging masigasig. Maging maningas kayo sa espiritu, naglilingkod sa Panginoon. Ang makikita natin dito sa mga sinabi rito, sa Romans 10-11, maging magiliw sa kapatid. Opposite of that, yung arrogance, no? Yung pagiging uncourteous sa ating kapatid sa pananampalataya. Dahil din, kapatid sila, at dito, pagpapakitaan natin sila ng isang pag-ibig. At may kinalaman ito, how we approach our brothers and sisters in Christ. Tandaan natin, yung kagaspangan sa kapatid, hindi tama yan. Yung pagiging arugante sa kapatid sa pananampalataya, hindi dapat naghahari yan sa buhay mo. Kapag may kausap kang katulad mo ring Kristiyano, kahit sabihin natin, kaiba sa pananampalataya mo, pero kung nagkiklaim siyang isang Kristiyano, abay, ituring mo siya, no? Na kapatid sa pananampalataya at maging magiliwin ka sa kanya. Pangalawa, yung maging magalang. Igalang ninyo ang isa't isa ng higit sa inyong sarili. Okay? So, sa ating mga Pilipino,
Yung paggalang, napag-aaralan natin yan actually sa eskwelahan natin eh. No? Yung respeto sa magulang, yung respeto sa kapwa, yung respeto sa nakababata kaysa sa atin. So, ang higit nakakakitaan ng paggalang niyan, walang iba kundi ang Kristiyano. Dahil tandaan natin, dapat natatangi itong mga katangiang ito sa buhay natin bilang mga kapatid, magkakapatid sa pananampalataya. Tandaan nyo, ang katangian ng sanlibutan ngayon, opposite nito. No? Maraming bastos, maraming arugante, maraming walang paggalang na ginagawa sa matanda. Okay? At tandaan natin, kahit minsan ang matanda, mali, matanda pa rin siya yun. Dapat naandun pa rin yung paggalang mo sa kanya. Unless na, syempre, ikaw nga, kahit na mas matanda ka sa isang bata at yung bata mas tama kaysa sa'yo, abay, irespeto mo yung view niya. Dahil pagpapakita lang yon ng paggalang sa kanyang edad, kahit ikaw mas matanda kaysa sa kanya. At lalo na kung mali ka. No? Dito makikita rin natin yung masigasig sa kasipagan. Well, napakagandang katangian ito sa buhay ng isang mananampalataya. Pag pinag-usapan natin yung salitang masigasig sa kasipagan, minsan pumapasok ito sa mga kanya-kanya nating trabaho. Pero tandaan ninyo mga kapatid, meron din tayong kasipagan dapat sa espiritual na aspeto ng ating buhay. Kasi minsan yung kasipagan nakikita lang natin sa ginagawa natin sa bahay natin, ginagawa natin sa trabaho natin, mahalaga yon, magandang katangian yon. Pero dapat makita rin natin ito sa ating sarili, sa ginagawa natin, sa relasyon natin sa Diyos. Kung masipag ba tayo sa spiritual na aspeto natin in relationship with God, yes, na andito na rin yung interpretation na pwede natin gamitin ito sa paghahanap buhay at sa pagninegosyo, na andyan yung pagiging masigasig natin. At sinabi nga rito, no, maningas sa espiritu, naglilingkod sa Panginoon. Maningas sa espiritu sa paglilingkod sa Diyos. At lagi ko sinasabi sa inyo ang paglilingkod, hindi naman nakatali lagi yan sa simbahan eh. Okay? Kung saan ka tinawag ng Diyos na vocation mo, whether ikaw ay nagdadrive, whether ikaw ay nagdi-deliver, whether ikaw ay sa ospital, whether ikaw ay doktor, whether ikaw ay engineer, kung yan ang calling sa iyo ng Panginoong Diyos, well, maging maningas ka sa espiritu, yung boiling, ang idea rito ng maningas sa espiritu, yung parang boiling water, yung may enthusiasm, yung excited ka lagi, no? Sa bagay na ginagawa mo, dahil alam mo, yung ginagawa mo, naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi yung wala kang gana, hindi yung parang papatay-patay ka, yung papetik-petik ka lang, no? Na very mundane na lang yung aking ginagawa, paulit-ulit na lang. Well, kahit paulit-ulit na yan, iba pa rin yung pagkakaroon ka ng pag-uugali na kapag naglilingkod ka sa Diyos. Kahit sabihin natin, nagbebenta ka sa isang tindahan eh. Di ba? Kahit sabihin natin, araw-araw pumapasok ka sa factory at yun ang ginagawa mo, well, ang gandang katangian nito bilang isang Kristiyano na meron kang maningas sa espiritu sa paglilingkod sa Diyos. Well, tignan natin, no? Sa 1 Thessalonians 4:9, sinabi po rito, no? Ngayon hindi ko na kinakailangan sumulat pa sa inyo patungkol sa pag-ibig sa mga kapatid sapagkat kayo ang siyang tinuruan ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Pansinin niyo, no? Yung pag-ibig pala sa kapatid, mga kapatid, no? Yung pag-ibig pala sa kapwa, Kristiyano, or sa kapamilya, Diyos mismo nagtuturo niyan sa atin eh. Kahit sabihin natin, lumaki ka sa isang atmosphere na hindi mo naintindihan yung pag-ibig dahil puro pagmamalupit ang na-experience mo sa buhay or maling pagtatrato sa iyo, kung tunay kang Kristiyano, yung Espiritu ng Diyos kikilos sa buhay mo upang ipadama sa iyo at maintindihan mo yung kahulugan ng tunay na pag-ibig, una sa Diyos, pangalawa sa kapwa mo Kristiyano. At dito, Diyos mismo nagtuturo niyan. Sabi nga ni Apostol Pablo rito, patungkol sa pag-ibig sa mga kapatid, sapagkat kayo ang siyang tinuruan na ng Diyos na mag-ibigan sa isa't isa. Kumbaga, ang gusto ni Apostol Pablo, alam niyo, given na yung mag-ibigan kayo sa isa't isa eh. Kasi yung Diyos mismo, yung banal na Espiritong nasa sa atin, siya nagtuturo sa atin yan eh. Ganun pa man, laging ipinapaalala ito, mga kapatid. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Alam niyo bakit? Kasi minsan di tayo nakikinig sa Espiritu ng Diyos. Hindi tayo nakikinig sa Diyos.
no? Kahit panay ang paalala sa atin. So kinakailangan pa, merong taong mangangaral, merong taong magsasabi, merong magulang na mag-uutos. Mag-ibigan nga kayo sa isa't isa. Tuloy po tayo. John 13:35. Yung pag-ibig kasi sa magkakapatid, ito yung pagpapakita, no? Well, sa pag-ugali natin, pagharap sa Kanya, andyan yung expression nating pagiging magalang. Pero dapat yung malaman, ito yung pagpapakita sa sanlibutan na tayo ngay tagasunod ni Kristo. Sa pamagitan nito, ano yun? Yung pag-iibigan natin sa isa't isa. Ay naalalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y maging mga alagad. Na kayo'y aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Napakaganda mga minamahal, no? So dito makikita natin yung pag-uugali na magiging magiliw sa kapatid sa pananampalataya dahil may pag-ibig tayo sa kanila. Ecclesiastes 9:10, may kinalaman naman ito in connection doon sa tinatawag nating masigasig sa kasipagan. Dito sa Ecclesiastes may prinsipyo rito na anumang masumpungan gawin ng iyong kamay ay gawin mo ng iyong kalakasan sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman at karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. Of course, si Solomon ang nagsasalita nito. At kapag pinag-aralan nyo yung Ecclesiastes, this is life under the sun. No? Buhay ito dito sa lupa. Yung pananaw patungkol sa lupa. At dito, binibigyan pansin ni Haring Solomon kung ito ipaparaphrase nyo, ano man ang gagawin ninyo, do your best in what you are doing. Well, pagdating ng bagong tipan, mas ni-level up ito ni Jesus Christ eh. Kasi in-encourage niya yung magkaroon ng pag-uugaling masigasig ka. Enthusiastic ka sa paglilingkod mo. Habang ginagawa mo, yung ginagawa na kahit pangkaraniwang gawain, dahil ginagawa mo ito para sa Panginoon. Walang maliit o malaki na gawain sa Panginoong Diyos na kung ikay may tamang pag-uugali, no? Nais kong sabihin sa iyo, sumusunod ka sa nais sabihin sa iyo ng Diyos. Kahit sabihin mo, simple naman itong pinagagawa ng Diyos sa akin. So what? Buti nga, simple ang pinagagawa sa iyo ng Diyos eh. Maging excited ka dahil may ginagawa ka para sa Diyos. Or may ginagawa ka para sa Panginoon. Nais ko rin sabihin sa inyo, hindi lang po ito sa church, kundi sa anumang ginagawa natin sa labas ng church na ito. Okay? Now, si Apollos, isang magandang halimbawa. Apollo, sa Gawa 18:25, pansinin niyo si Apollos, no? Sa limitadong kaalaman ni Apollos, patungkol sa lumang tipan at patungkol dun sa ministeryo na gagawin ng Mesaya, sabi ng Biblia, ang lalaking ito ay tinuruan sa daan ng Panginoon. Yamang siya ay may maningas na espiritu, sinalita niya at itinuro niya ng walang kamalian ang mga bagay patungkol sa Panginoon. Ngunit, ang nalalaman lamang niya ay ang patungkol sa bautismo ni Juan. Isipin mo yung alam lang ni Apollos, no? Patungkol sa Mesaya, yung pagdating ng Mesaya at yung baptism of repentance na itinuturo ni Juan. Okay? And yet, no? Yun lang ang nalalaman niya, lalo-lalo na sa lumang tipan, maningas niyang itinuturo yun. Talagang parang kumukulong tubig siya kapag ito'y itinuro niyang tama. Well, dumating nga yung dalawang mag-asawa rito. Si Aquila at Priscilla, tinuruan siya ng daan ng Panginoon. Kumbaga, mas inirebuild sa kanya yung katotohanan na yung sinasabi ni Juan Bautista na Mesaya, dumating na yon at nangaral at lumabas na at namatay, nilibing at nabuhay na muli. Kaya nga sa mga susunod na pag-aaral natin kay Apollos, makikita nyo ang ipinapangaral niya na si Jesus Christ. Eh. Kasi isipin mo, ang laman lang ng mensahe niya, baptism of repentance. Hindi pa yung Christian baptism, ha? Na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. And yet makikita ninyo kung gaano siya kasigasig at kung gaano siya maninga sa espiritu sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ganon din dapat tayo bilang mga mananampalataya, no? Ganon din dapat, no? Hindi tayo mahadlangan ng pandemic para maging maningas tayo sa espiritu sa paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? Dahil alam naman natin na yes, gagawin natin lahat ng ating magagawa para maprotektahan natin ang sarili natin. Pero hindi ito lisensya para maging mga tamad tayo sa ating espiritual na aspeto ng pamumuhay. Tuloy po tayo. Sa Romans 12:11-13, magalak sa pag-asa, sa inyong paghihirap ay maging matiisin, sa iyong panalangin ay magpatuloy kayong matatag, magbigay sa pangangailangan ng mga banal, ipagpatuloy ang pagtanggap sa bisita. Well, ano makikita natin sa dalawang talatang ito?
Kung mapapansin niyo, yung outline na ginawa ko rito, actually, natin ito sa 4, no? Yung pag-uugali natin sa ating sarili, yung pag-uugali natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya at kapamilya. At ito yung mga bagay na yun, napakarami kasing sinabi sa Apostol Pablo eh. Mula rito sa 11 hanggang 13, or 12 hanggang 13, ang nabanggit dito, magalak sa pag-asa. Of course, tayo, kung kakikitaan lang ng kagalakan, dapat tayo yun. Kasi yung pag-asa natin, buhay eh. Yung Panginoon natin, buhay at anytime pwede siyang dumating. At alam niyo, ang sanlibutan ito ngayon, talagang yung iba hopeless, yung iba takot, no? Talagang binabalot ng takot at ng depression ang kanilang mga katawan dahil para bang patay yung Diyos na sinasamba nila at walang pag-asa, no? Tandaan natin, kung tayo Kristiyano, punong-puno tayo ng pag-asa. So what kung kunin tayo ng Panginoon? Ibig sabihin, tapos na ang layunin ng Diyos natin sa atin dito sa lupa, ngayon kung tayo kukunin niya. Kung hindi man tayo kukunin ng Panginoon, ibig sabihin, makapagpapatuloy tayo sa ating pamumuhay. Ang mahalaga, merong buhay kang pag-asa at bawat araw na dumarating sa buhay mo, no? Abay, umasa ka na yung Diyos na sinasamba mo ay totoong Diyos. At Diyos na hindi nagkakamali sa kanyang mga desisyon at ginagawa sa buhay natin, maging sa pamilya natin. Magalak tayo sa pag-asa na yan. Of course, ang lubos na kagalakan natin ay yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. And then, matiisin sa paghihirap. Okay? At kung ikaw man ay maghihirap sa pinagdaraanan mo sa buhay ngayon, maari sa karamdaman, maari nalilimitahan yung mga lakad mo, abay magtiis tayo. Dahil hindi lang naman ikaw nagtitiis eh. Lahat tayo nagtitiis. At nais kong sabihin sa iyo, lahat apektado. Dito, hinahamon tayo bilang mga mananampalataya. Kung merong halimbawa ng pagtitiis na kakikitaan, Kristiyano yun. Dahil tayo, hindi lamang tayo mga kapatid, no? Salungat sa sanlibutan ito, salungat tayo sa dyablo, at salungat tayo sa gawa ng laman. Kaya kung may mga paghihirap ka naman na pagdaraanan dahil tunay kang mananampalataya, pagtiisan mo ang mga paghihirap na ito. And then magpatuloy na matatag sa panalangin. Napakagandang talata rito, yung sinabi sa Thessalonica, no? Prayer without ceasing. Alam niyo, minsan nakakapagod ng manalangin, minsan nakakalimot tayong manalangin. At minsan masasabi natin, ayaw na nating manalangin dahil akala natin yung panalangin natin hindi dinidinig ng Diyos. Pero makikita natin paulit-ulit na sinasabi sa Biblia, magpatuloy tayong manalangin. Bakit? Kasi yung panalangin ng isang mananampalataya, inaatake rin ng kaaway eh. Yung panalangin kasi pagpapakita natin to ng pagdidepende sa Diyos natin. Hindi lamang yan, kundi sa ating panalangin, tumataba ang ating puso pag pinupuri natin ang ating Diyos sa kanyang mga gawa sa ating buhay. Kahit may paghihirap tayo. Sa ating panalangin, abay talaga nga, minsan kinakausap tayo ng Diyos sa ating espiritu na makontento tayo. No? Sa buhay na meron tayo kahit dumaraan tayo sa mga pagsubok. At sa panalangin din natin, nagagawa natin pasalamatan siya kung anong meron tayo ngayon sa buhay natin. Dito, hinahamon tayo na magpatuloy tayo sa pananalangin and then magbigay sa pangangailangan ng mga kapatid. Tandaan natin, bilang mga Kristiyano, kung ang unbelieving world may pangangailangan, tayo may pangangailangan. Sa Hebrews chapter 6 verse 10, may sinabi rito. Ituloy ko muna ito, no? Bago ko ituloy yung susunod na outline. Sinabi rito, ang Diyos ay makatarungan at hindi niya kalilimutan ang inyong mga gawa at pagpapagal sa pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, kayo na naglingkod at patuloy na naglilingkod sa mga banal. Dito, ang binibigyan pansin naman dito, mga minamahal, magbigay sa pangangailangan ng mga kapatid. Well, tayo bilang magkakapatid sa pananampalataya, imposible na naman na wala tayong pangangailangan. Kung sakasakaling may magsasabi sa atin ng pangangailangan at may bibigay tayo, abay tumulong tayo. Kung sakasakali rin, may nalaman tayong may pangangailangan, bagamat hindi nagsasabi sa atin, abay pwede tayong mag-alok, no? Ng tulong sa ating kapwa. Dahil kapatid natin yan sa pananampalataya. Ito ang napakagandang pag-ugali. Yung uli-uli, yung may nabanggit ko rito, yung mapagtanggap. Ano bang ibig sabihin nito? Magbigay sa pangangailangan ng mga banal, ipagpatuloy ang pagtanggap sa mga bisita.
Yung pagtanggap sa bisita rito, hindi kung sino-sinong bisita, mapagtanggap yung being hospitable. Kasi during that time, tandaan nyo, during that time, yung mga travelers, lalo-lalo na yung mga missionary o mga pastor na naglalakbay ng mga panuan na yun, nagpupunta sa mga bayan-bayan, limitado lang yung mga hotel na pinutuluyan nila at minsan delikado pa. So ang nangyayari ngayon, naging kaugalian ng mga Kristiyano kapag may mga naglalakbay ng mga misyonaryo na kinukup-kup nila ito, pinatutuloy nila sa bahay nila, kahit first time nilang nakilala. Yun yung ibig sabihin ng pagtanggap na sinasabi dito. No? Actually, sa qualification nga ng pastor, nakasama ito, itong katangiang ito eh. Dahil nga doon sa kultura nila nung kapanahunan na yon, na hindi pa marami yung bahay tuluyan. Ultimo nga nung si Maria noon, nung nagpunta sila roon sa Jerusalem, no? Yung talaan, talagang manganganak na si Maria. Hindi sila nakatuloy ni Jose doon sa bahay tuluyan eh. Kundi maaring naipanganak nga si Kristo doon sa tinatawag nating kuweba na kung saan inilalagay yung mga hayop ng mga shepherd. At doon ang unang-kuna ni Jesus Christ yung sabsaba ng hayop, no? At ang makikita natin dito, ibinigay itong utos na ito nung kapanahonan nila na ang kultura ng mga manlalakbay na mga misyonaryo ay makituloy sa bahay ng mga kapatid sa pananampalataya. Okay? At tinatanggap nila ito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Kung mapapansin ninyo, no, sinasabi ni Apostol Pablo, kapag dumating din tanggapin ninyo. At si Apostol Pablo rin, kapag sinabi niya, pupunta ako dyan, mananatili ako dyan sa inyo. Okay? Hanggang sa dumating ang taglamig. Tapos aalis ako. Kung maaari, tulungan niyo ako sa aking paglalakbay. Ang ibig sabihin, pag ako umalis, nanggaling ako sa inyo, tulungan niyo ako, suportahan niyo ako pag pumunta ako sa isang lugar. Sinasabi yun ni Apostol Pablo doon sa mga iglesyang tinatag niya. Okay? Nakatuwang niya sa gawain. Hindi siya arugante pagdating sa bagay na yun. Ha? Baka akala niyo, pag nabasa niyo yung mga talatang yun, arugante si Paul, masyadong demanding. Hindi po. Kultura nila ito. Lalo na, higit dapat itong makita sa mga mananampalataya nung kapanahunan na yon. Bakit? Kasi mga mananampalataya, persecuted sila eh. So hindi sila maaring ma-expose sa public na kung saan maraming unbeliever na pwedeng ipahamak sila. Kaya ang kumukup-kup sa kanila, mga kapwa Kristiyano rin. Kaya sinabi sa kanila, maging mapagtanggap kayo. Pansinin nyo rito sa Hebrews 13 verse 2. Huwag ninyong kalimutan ang maging mapagpatuloy or magpakita ng hospitality sa mga kapatid sa pananampalataya, sa mga taga-ibang bayan. Sa pamagitan nito, ang iba'y tumatanggap ng mga anghel bilang panauhin na hindi nila ito nalalaman. May context po minsan kung bakit ibinibigay yung mga ganung utos. Pero ganun pa man, makikita natin sa Roman, inilagay ni Apostol Pablo yon to be hospitable. At nangyayari pa rin naman yan. One of the hospitable people in Asia ay mga Pilipino. Nawa, itong katangiang ito, sa mga Pilipino, ay higit pa, i-level up natin kung tayo mga Kristiyano. No? Maging mapagpatuloy tayo. Pangatlong bagay na nais kong makita ninyo, yung pag-uugali sa kapwa natin. Kahit hindi mananampalataya, ang context na sinasabi ni Apostol Pablo rito, pagpalain ninyo sila na umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo sila at huwag silang sumpain. Makigalak kayo sa nagagalak at makiiyak sa kanila na umiiyak. May dalawang bagay akong makikita sa talatang binasa natin. Unang-una, maging mapagpala sa mga manguusig. May umuusig ba sa inyo? Minsan yung pag-uusig, lalo-lalo na kung naging Kristiyano ka, nagsisimula yan sa pamilya. Okay? Yung nanay mo, yung tatay mo na hindi ka maintindihan. Ako, experience ko yan bilang isang Kristiyano dahil ako bunso eh. Ako unang nakakilala sa Panginoon sa pamilya namin. So, to follow na lang yung buong pamilya ko. At nakaranas ako noon sa aking buhay pananampalataya, lalo-lalo na nung nag-ship ako ng course, no, from engineering to theology, at tinapos ko yung aking kurso sa biyaya ng Panginoong Diyos. Well, ang Kristiyano ay nakakaranas niyan. Experience natin ang usigin hindi lamang sa ating tahanan, maging yung mga kakilala nating mga unsaved noon na hindi tayo naintindihan. Lalo-lalo na kung kasama ka lagi sa kalokohan, killjoy ka na. Kasi ang unang dapat matutunan ng isang Kristiyano
sa kanyang paglago sa pananampalataya, yung to learn to say no. Okay? May mga bagay na ginagawa ka noon na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, o ginagawa ninyo ng pamilya nyo, o ginagawa ninyo ng mga kaibigan ninyo, na alam mong mali. Ngayon, pag Kristiyano ka na, matutunan mong sabihin na hindi na pwede gagawin yun. Ayaw mo nang gawin yun. Maling gawin yun. Hindi nakalulugod sa Diyos na gawin yun. So, learn to say no. Ganun din kung anumang bisyo meron ka sa katawan. Okay? Abay, manindigan ka kung Kristiyano ka. At because of that, some people will persecute you. Minsan naman kasi may mga Kristiyanong pinipersecute ng kapitbahay nila dahil yung Kristiyano na yun, salbahe din eh. No? Mali ang ginagawa. Mas masahol pa sa unsaved kung umasta sa kapitbahay nila. So, dati naalala ko meron akong isang kaibigang Kristiyano, gusto niya akong bumisita sa kapatid niya. At sabi niya, Brad, bisitahin mo nga yung kapatid mo ko. Sabi ko, sige, puntahan natin para at least makausap man lang natin. Ay, hindi, ayoko. Kaaway ko yun bakit ako papupuntahin mo, kaaway mo pala? Diba? Kung baga ako isusubo mo. Kung pagdating ko doon, bigla akong binaril. Dahil ako magre-represent sa iyo. Sabi ko, kung kaaway mo, makipagsundo ka. Kristiyano ka Di ba? Ikaw dapat ang kakitaan ng kababaan loob, hindi ikaw yung kakikitaan na ikaw pa manguusig. Well, tandaan natin dito, maging mapagpala tayo sa manguusig. Itinuro ni Kristo yan. Okay? And then doon din sa outline din, makisimpatya tayo sa may kagalakan at kalungkutan. Mateo 5:44 may ganitong sinabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Madali bang gawin yon? Mahirap. Alam niyo itong utos ni Kristo na to? Mahirap itong gawin. Bakit? Kasi yung telenovela na pinanonood natin ngayon, punong-puno ng gantihan Mapa-Korean, mapa-Pilipino na telenovela, lalo-lalo na kung 10 oras kang nanonood nun, puro gantihan. Sa tingin nyo, pag sinaturate nito ang isip mo at puso mo, anong gagawin mo pag may kaaway ka? Imbis na yung Biblia, baka yung sa telenovela ang gawin mo. Gantihan. No? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, pagpalain ninyo ang mga napopot sa inyo, gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo, ipanalangin ninyo ang mga umaalis pusta sa inyo at mga umuusig sa inyo. Minsan kung pwede, dapat tumahimik ka na lang. Huwag ka nang mag-react. Ngayon, ang labanan sa sa Facebook, no? Okay, sa Messenger. The more na mas marami kang sinasabi dun sa ayaw mong tao, the more na mas marami kang likes, kinakampihan ka. Yan. Banatan mo yan. Galit din ako dyan Ila-like mo ngayon. Diba? Siguro mas maganda tumahimik ka na lang, lalo na kung Kristiyano ka. At minsan talaga, idinadaan pa sa Facebook. Yung galit sa kapwa, sa Messenger. Dinadaan doon. Gustong i-broadcast sa buong Pilipinas At ang masakit nun, mga Kristiyano pa makikitaan mo ng ganun. Imbis na ipanalangin yung kaaway nila, patawarin yung kaaway nila, tanggapin yung ginagawa nilang pag-uusig. Hindi, gagamitin kong platform ito. Dito ko ilalabas yung sama ng loob ko. Kasi salbahe ang boss kong yan Salbahe ang kakilala kong yan Tuloy po tayo. Sa pamagitan ng gayon ding bibig, ay lumalabas ang papuri at pagsumpa. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito ang mga bagay na ito. So anong makikita natin? Makikita natin maging mapagpala sa mga manguusig, makisimpatya sa mga may kagalakan at kalungkutan. Kapag may kagalakan, may tagumpay, may graduation, makisaya ka. Pag may kalungkutan, may namatayan, may nagkasakit, makibahagi ka. Okay? Hindi dahil namatay yung kaaway mo, tuwan-tuwa ka. Hay, sa wakas, namatay na rin. Matagal ko nang pinapanalangin mamatay yan Mali po yun. Hindi po kalugod-lugod sa Diyos kapag gano'n ang ginagawa natin. Dapat nalulungkot din tayo katulad ni Haring David. Nung namatay si Haring Saul, hindi niya kinatuwa. Bagkus pinatay nga ni David yung pumatay kay Haring Saul na nagmamalaki na siya nakapatay kay Haring Saul Kinalungkot ni David nung mamatay si Haring Saul at nung mamatay yung kanyang kaibigan na si Jonathan na anak ni Haring Saul. Nalungkot siya sa bagay na yun. Now, tuloy po tayo. Romans chapter 12, 16-17, magkaroon kayo ng isang kaisipan.
Huwag kayong mag-isip na may kapalaluhan sa inyong mga sarili. Sa halip, makisalamuha kayo sa mga taong mapagkumbaba. Huwag ninyong ipalagay ang inyong sariling matatalino. Dalawang bagay makikita natin dito. Magkaroon ng isang kaisipan at pag-uugali na mapagkumbaba. Of course, mahalaga yan, no? Lalo-lalo na kapag ikay nakikitungo sa mga tao. Lalo-lalo na kapag hindi mananampalataya. Tandaan nyo, binibigyan ng pagpapala ng Diyos yung mga taong nagpapakumbaba. Nagsisimula yan sa pag-iisip. Why? Kasi minsan, we treat others that we are better than they. No? Tinuturing natin na mas higit tayo sa kanya kahit nga minsan sa church, sa kaisipang Kristiyano, no? Nangyayari 'yan na tinuturing natin yung kapwa Kristiyano natin mas mababa sa atin. Kung tutusin, pantay-pantay tayo lahat dahil lahat tayo makasalanan eh. At lahat tayo naligtas sa pamamagitan ng isang biyaya. At ito ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Maari sa estado ng buhay, hindi tayo pantay-pantay, pero tandaan nyo, kung ikay Kristiyano, makasalanan ka dati, pareho ko rin. At kung ikay ligtas, ligtas ka dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po tayo. Huwag tayong maging mapagmarunong sa sarili. Mapagmarunong sa sarili ay itatwa. Ito yung huwag ninyong ipalagay ang inyong sarili na matatalino. Ang idea po rito, you look too much to yourself that you are better than other people. Lalo-lalo na sa church. Lalo-lalo na kung paano natin ituring yung mga unbeliever. Okay? Tandaan natin, may mga bagay na hindi alam ng unbeliever na alam mo. Ano yun? Lalo-lalo yung kaligtasan kay Kristo. Yung kapayapaan, yung pananahanan ng banal na Espiritu. Kung tutusin, you are better than unbeliever. Maari sa estado, nakakaangat sila, pero kaawa-awa ang kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Sapagkat sila ay makasalanan at balang araw, hahatulan sila ng Diyos. Ngayon, kung ang magiging tingin natin, conceited tayo, alam niyo yung conceited, yung pantas ka sa iyong haka, or haka ka, pantas ang tingin mo sa sarili mo, sa akala mo. Pilipos 2:2-3, lubusin ninyo ang aking kagalakan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iisang kaisipan, ng iisang pag-ibig, ng iisang kalooban at nag-iisang pag-iisip. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasaling hangarin o pagpapalalo sa halip sa kapakumbabaan ng pag-iisip. Ituring ninyo na ang iba'y higit na mabuti kaysa inyo. Kawikaan 3:7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito yung tinatawag nating pantas ka sa iyong haka, sa iyong sarili. So, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng uutos na itatwa natin yung ganong pag-ugali. Also in relation with other people, lalo-lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. At ang pang-apat, mga kapatid, magtatapos na tayo sa biyaya ng Diyos. Pag-uugali natin doon sa mga taong itinuturing tayong kaaway. Yan. Kayo ba may kaaway? As much as possible, ayaw nating magkaroon ng kaaway eh. Pero alam nyo ba, maraming taong gustong ituring tayong kaaway. Lalo-lalo na kung save ka. Kahit nga kapwa mo Kristiyano, kapwa mo pastor, tinuturing kang kaaway eh. Lalo na pag sinabun mo dahil mali sila. Hindi nila nakikita yung kamalian nila, sinabun mo sila, masama ka pa. Hindi ituring na yung pagsasabun mo, isang pagtutuwid para ma-realize nila na mali ang kanilang ginawa. Tuloy tayo. Roma 12:18-19. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama sa sinuman. Magkaloob nga kayo ng mabuting mga bagay sa harap ng mga tao. Kung maari, yamang ito ay nasa sa inyo, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Well, dito may 3 bagay ako nais makita ninyo. Pagganti ng masama sa masama ay itatwa, pagsaalang-alang sa bagay na mabuti at matapat, pagsikapang mamuhay sa kapayapaan. Okay? Umpisa natin. Pagganti ng masama sa masama. Actually, ang bigat nitong talatang ito at napakahirap sundin ito. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo na isagawa ito nung ginawan siya ng kasamaan. Sipin mo, pinaratangan si Kristo ng kung ano-ano. Okay, nagkaroon siya ng injustice sa punto libista ng batas, no?
injustice nung ginawa sa kanya. Lalong-lalo na yung mga ginawang paglilitis sa kanya dahil wala namang paglilitis na ginagawa sa Sanhedrin na gabi. Lahat ng paglilitis ginagawa sa araw eh. Yung ginawa kay Kristo, special court, gabi ginawa. Tapos dinala siya kay Pilato. Si Pilato kumbaga na overcome ng mob rule. Bagamat wala nakikita si Pilato na mali, pero sabi ng mga tao, crucify him. Kaya nga ultimo si Pilato, isinantabi niya, bagamat may karapatan siyang sabihin na si Kristo ay absuelto, no, sa mga paratang sa kanya, pero masinunod niya yung mga tao. Ano pa makikita natin? Habang nakapako si Kristo at sinasaktan si Kristo, ipinalangin niya yung mga taong nananakit sa kanya. No? Habang nakapako siya, sinabi niya lang sa Diyos, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Gumanti ba ng masama ang ating Panginoon? Hindi. Madali ba yung kanyang ginawa? Hindi. Actually, minsan gusto mong gumanti sa isip pa lang eh. Hindi ka gumaganting literal, physical, pero sa isip. Pinatay mo na yung taong galit ka. Di ba? Alam niyo mga kapatid, mas madaling ipangaral to pero kaysa isagawa eh. At ang tanong natin, anong level ng kasamaan ang ginawa sa'yo? Para hindi ka mag-react. Ni-rape ka? Sinunog ang bahay mo? Pinatay yung isang mahal mo sa buhay? Masama yun. Anong gagawin mo doon? Hindi ka magre-react doon. Yung continuation next week doon sa mga masama sang-ayon sa batas na makikita natin na may sinasabi din ang batas tungkol doon. What if nangyari yan sa church? Anong gagawin ng church sa kasamaan na ginawa ng isang miyembro sa isang miyembro? Isang criminal case. Of course, di tayo gagante. Pero anong gagawin natin? Magtutulog-tulugan na lang tayo? Yung pastor sinwindle niya yung buong church? Large scale istapa ang nangyari? At sangayon sa Biblia, it is punishable by law without bail. Patawarin natin yan, pastor yan eh. Tignan natin sa liwanag ng Biblia para balanse yung isip natin. Diba? May isa akong pastor na tinanong tungkol dito, paano yung anak mo ni-rape ng miyembro? Nag-iisang anak mong babae, ni-rape ng miyembro. Anak ng deacon ng rape. Sige, deacon, ulis na lang kayo rito sa church. Pinatatawad ko na kayo. Anong sasabihin ng anak mo? Minsan yung mga kaso na sinasabi lang natin sa church na huwag kang gumanti ng masama sa masama, yung mga maling kaso, nasermonan ka lang ng pastor mo, umalis ka. Di ba? Yung nagkaisnaban kayo, nagkasalubong kayong magkapatid sa pananampalataya, nagkaisnaban kayo, nagkairapan kayo ng mata, galit ka na. Pero hindi lang yan ang kaso sa church. Masasama ang mga kaso minsan sa church na pinagtatakpan ng mga miyembro, maging ng pastor, na hindi ina-address, na dapat ma-address. Magandang pag-aralan to. Pagganti ng masama sa masama ay dapat itatwa. January, dapat mo itatwa. Dahil mayroong gaganti para sa'yo. Pag-aaralan natin yan pag pumasok yung batas. At, of course, sinabi rin ng Biblia, bakit hindi tayo dapat gumanti. Tuloy tayo. Pagsalang-alang sa bagay na mabuti at matapat. Anong sabi rito? Huwag kayong gumanti ng masama sa masama, magkaloob kayo ng mabubuting bagay sa harap ng tao. Yung word na magkaloob ng mabubuting bagay sa harap ng tao, provide good things to all men. Yung konsepto nito hindi hindi yung magbibigay ka, hindi ito kapag ito'y pinag-aralan niyo sa Greek, ang idea nito yung pagsasaalang-alang mo sa bagay na mabuti at matapat. Ibig sabihin, kung meron kang makikita na mabuti at matapat na ginagawa ng believer or unbeliever, i-recognize mo yun.
i-recognize mo yun, kikilalanin mo yun. Alam mo, yung tao na yan, talagang masipag yan. Mabuti yan. Kahit unbeliever yun. Bakit? Kasi, kung ikaw ay Kristiyano, dapat higit mong i-recognize yung bagay na yun dahil lovers of good ka eh. Lovers of beauty ka. Dapat higit na mas level up ka sa bagay na yan. More appreciative ka dun sa mga bagay na magalang, totoo, mabuti, magandang ginagawa ng tao, whether yung tao, believer or unbeliever. Yun po ang context nun. Pag ito'y pinag-aralan, pag ito'y binasa mo sa Tagalog at saka sa English, parang hindi makuha yung tunay na kahulugan eh. Pero yung idea rito pala nung provide, yung pagsasaalang-alang, yung pagkilala, okay? Na dapat mas level up ang ginagawa ng Kristiyanong kapag nakakita siya sa gobyerno, nakakita siya sa kapitbahay niya, na matapat na ginagawa, mabuti na ginagawa, sinasaalang-alang na yun, kinikilala niya yun, yung bagay na yun. Tuloy po tayo. Kung maari, yamang ito isa sa inyo, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Ito, maganda ito, no? Pagsikapang mamuhay sa kapayapaan. Hindi natin maalis that there are people who doesn't want us to live in peace. Pero, pagsikapan mo, kung maari, no? Ayaw mong may kaaway, magawa mo makipagbati, or maayos, minsan talaga kahit nag-i-extend ka na ng kamay mo, ayaw pa rin, wala ka na magagawa doon. Ang maganda, may intention ka at may action kang ginawa. Okay? So, kaya nga yung pamagat natin, ang pag-uugali natin doon sa mga taong itinuturing tayong kaaway, ayaw sa atin. And then move on. Mga minamahal, huwag kayong magiganti, sa halip bigyan ninyo ng puwang ang galit ang Diyos, sapagkat nasusulat, ang pagiganti sa akin, pagbabayaran ko sila sa kanilang ginagawa. Ito ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, pag nagutom ang iyong kaaway, pakanin mo siya. Kapag nauwaw siya, ipainumin mo siya. Sapagkat kapag ginawa mo ito, bubuntunan mo nang nagbabagang uling ang kanyang ulo. Huwag magpatalo sa masama. Sa halip, talunin mo ng mabuti ang masama. Now, dito sa mga talatang ito, may makikita tayo, pagpaubaya sa Diyos ang pagganti, pagpapakita ng kabutihan kaysa gumanti, pagtagumpayin lagi ang kabutihan kaysa kasamaan. Yun ang makikita natin doon. Actually, ang Kawikaan 25:21-22, dito kumuha si Apostol Pablo ng allusion. Kung ang iyong kaaway ay gutom, bigyan mo siya ng makakain, at kung siya'y uwaw, bigyan mo siya ng tubig na iinumin, sa pagmagbubuntun ka sa kanyang ulo ng mga baga ng apoy, at gagantimpalaan ka ng Panginoon. Actually, yung idea ang nakapaloob nga rito, ay ito'y isang Egyptian culture, no? Na kapag ang isang tao na naglalagay ng nagbabagang uling, actually hindi uling ang ilalagay mo, literal na uling na ilalagay mo sa ulo mo. May saluhan yon. May saluhan. Ilalagay mo sa ulo mo. Okay? Pagpapakita mo yon ng tinatawag natin, kapag ganon ang ginawa ng isang tao, ito'y pagpapakita niya na nahihiya siya doon sa kanyang ginawa. Okay? Kultura ng mga Egyptian yan. Ngayon, ganun ang ginagawa ng isang tao, inilustrate niya Apostol Pablo upang yung mga taong gumawa ng kasamaan sa iyo, tapos ginawan mo ng mabuti, abay, mainitan yung ulo nila sa kahihiyan, dahil ginawan mo na nga sila ginawan kanila ng masama, mabuti pa rin ang iginanti mo sa kanila. It is an Egyptian culture nung kapanahunan nila. Okay? So, Lucas Kapitulo 6, 27 hanggang 28. Sinasabi ko sa inyo na nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopot sa inyo, sabihin ninyo ang mabuti sa mga nanunungayaw sa inyo, ipanalangin nyo sila ang umaalipusta sa inyo. Irap mo ang kabila mong pisngi sa kanya na sumampal sa iyo, huwag mong ipagkait ang iyong balabal sa kanya na kumuha ng iyong damit, magbigay ka sa bawat isang humihingi sa iyo, huwag mong bawiin ang iyong mga pag-aari sa kumuha nito sa iyo. Mabigat ito, no? Pero kinakailangan malaman natin to sa kultura ng mga Hudyo ng kapanahon na yun. Actually, yung sampalin ka sa kabilang pisngi, ito yung pinakamasakit na bagay na gawin sa isang tao ng kapanahonan na yon, kasi parang inilipusta yung buong reputasyon mo. Okay?
Kaya nga kami, may kapitbahay kami dati sa San Juan na Palestinian, no? Pag nag-away sila, sampalan lang eh. Hindi talaga nagsusuntukan. May tsinelas pang hawak. Sasampalin yung kapatid sa mukha. Okay? At dito yung palang pinakamasakit na pwede mong gawin sa isang tao nung kultura nila nung kapanahunan na yun. Pero ang hamon nga sa isang Kristiyano, iharap mo pa yung kabilang pisngi. Pag ginawan ka ng ganito. 1 Peter 3:9, huwag ninyong gantihan ng masama ang gumawa sa inyo ng masama, huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo, sa halip gantihan niyo sila ng pagpapala sapagkat tinawag kayo upang gawin ito, upang kayo'y magmana ng pagpapala. Isipin mo, tinawag ka upang gawin, magpala ka dun sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa iyo. Isipin mo yung tinatawag nating radical action na gagawin ng isang Kristiyano na talagang salungat sa pananaw ng sanlibutan ito. Ngayon, kung tayo mga mananampalataya, saturated na mga palabas sa TV yung isipan natin, ang lagi mo makikita, pag sinaktan ka, abay, gaganting ka ng sobra-sobra. Kaya nga pag binabad mo ang isipan mo sa anumang palabas sa telebisyon at bibilang ka ng 10 oras, 15 oras sa panonood nito, sa tingin mo, sino makakasaturate ng isip mo? Doon sa mga aksyon na dapat gawin mo. Automatic yun. Kung ano nakasaturate ng isip mo, yun ang gagawin mo. Pero tandaan nyo, kung makakasaturate ng isip mo, yung salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magbabago ng isipan mo para mag-react ka ng tamang reaction kapag dumating yung mga ganitong sitwasyon sa buhay mo. Kaya no wonder, no? Sa Facebook lang, marami kang makikitang Kristiyano nag-aaway doon. Siraan ng buhay, siraan ng church. Nakakalungkot. Pare-pareho pa namang mga anak ng Diyos. Pare-pareho pang Baptist. Minsan pare-parehong galing sa church. Iisang church pinanggalingan. Okay? Tuloy po tayo. At tinapos ko na po ito, no? Well, anong makikita natin dito sa talatang ito? Nais kong makita ninyo yung pag-iwas sa pagganti. Sabi ko nga sa inyo, mas madaling ipangaral ito kaysa gawin sa buhay. Dahil lahat naman kasi tayo, merong kapintasan pagdating sa area na ito. Hindi natin ito ma-perfect. Dahil minsan, bigla kang sumasabog na para bang mayun volcano. No? Kumbaga, yung reaction natin, hindi dikta ng Espiritu ng Diyos, kundi dikta ng sanlibutan. Tulungan nawa tayo ng Diyos pagdating sa bagay na yan. 4 na bagay ang nakita natin sa mga talatang nakita natin. Pag-uugali natin sa ating sarili, pag-uugali natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, o kapwa Kristiyano, o kapamilya, pag-uugali natin sa kapwa, at ang pag-uugali natin doon sa mga taong itinuturing tayong kaaway. 4 na bagay. Basahin niyo ito, masyadong malaman ito. Itong verse 9 up to verse 21, na masyadong malaman na sinabi ni Apostol Pablo. At kung ilalapat natin dito yung ating buhay, I tell you, marami kang makikitang kapintasan sa sarili mo. Kaya humingi tayo ng tulong sa Diyos. Humingi tayo ng awat habag sa Kanya. Na habang nabubuhay pa tayo rito sa lupa, maisagawa natin itong mga utos na ito. Tulungan nawa tayo. Manalangin po tayong lahat. Ipagpipray ko na rin yung ating pagbibigay. Ha? Let us pray. Ang maraming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagsambang gawain na pinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. At ang aking dalangin, Panginoon, na ikaw patuloy na kumilos sa buhay ng aking mga kapatid. Magpala sa kanila at higit sa lahat, maging katulad kami ni Kristo sa aming salita, sa aming gawa, sa aming pananaw, sa aming mga values at mga pinapahalagan sa buhay. Patnubayan mo nawa kami. Salamat sa pagsamba ngayong umaga sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kuha na ito, Paul. Yan. Pakiikot na. Okay? Well, maulan ng buwan. Maulan na ba? Maulan na? Hindi na pa naman. Sige, tayo po tayo lahat, mga minamahal, at magpe-pray na po tayo for our closing kasi may second batch na darating. Tayo po tayo, let us pray. Ang maraming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat sa natapos naming gawain, bagamat napakahaba ng mensahe, O God.
It is my prayer, O God, na tulungan mo kami na sa aming mga pagkukulang sa iyo, tulungan mo kami sa aming buhay pananampalataya na masagawa ang kalooban mo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, O Diyos, at higit sa lahat, ikaw ang maluwalhati at masagawa namin kung ano yung mga dikta ng banal na Espiritu sa aming buhay. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat po.